na si singer-composer at OPM artist na si Maki sa Billboard Philippines Hot 100 at Top Philippines Song Chart dahil sa kanyang patok na kantang Dilaw. At Miss International 2023 Andrea Rubio nasa Pilipinas na para sa Binibining Pilipinas Coronation Night sa Linggo. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Familiar ba sa inyo ang kantang yan? Lalo na sa TikTok at FB Reels, habang pinapakita ang mga eme-emeng love stories. Well, number 1 ngayon sa Billboard Philippines Hot 100 maging sa Top Philippine Song Chart ang kantang Dilaw ng singer-songwriter na si Maki. Kitang-kita na nangunguna ngayon ang OPM. Labis-labis naman ang pasasalamat ng OPM singer sa kanyang mga taga-suporta at tagahanga. Habang pasok rin sa nasabing chart ang 4 na kanta ng Nation's girl group na BINI, kabilang ang Salamin Salamin, Pantropiko, Carrera, Lagi at Palagi ni TJ Monterde. Congratulations! Samantala, dumating na sa bansa si Miss International 2023 Andrea Rubio. Sa kanyang pagdating nitong Miyerkules, July 3, mainit na sinalubong si Andrea ng Pinay Beauty Queens tulad ni na 2013 Miss International Bea Rose Santiago, Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo at reigning Binibining Pilipinas International Angelica Lopez. Sa isang welcome event, nabanggit ng International Beauty Queen na nais niyang matikman ang ilang pagkaing Pinoy. Magsisilbing special guest si Andrea sa Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas sa darating na Linggo, July 7 sa Araneta Coliseum. Sino kaya ang susunod na tatanghaling Binibining Pilipinas 2024 na magre-representa sa Pilipinas sa Miss International stage? Abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang business magnate na si Richard Branson. Sabi niya, lahat ng naging tulong ng health workers noong kasagsagan ng krisis ng COVID-19 sa buong mundo ay patuloy na nananatiling may halaga.